Day 5 ng impeachment trial ni VP Sara. Pero parang habang tumatagal, mas lalong nagiging nakakaantok. At ito nga no, as usual, ano pa bang bago? Supalpal na naman ang prosecution team ng defense team ni VP Sara. At yun nga ang witness nga kanina, parang hindi nga makasagot talaga ng diretso. At dinadaan sa paligoy-ligoy, even in simple questions like yes or no, na galing nga sa defense lawyer, no, hindi makasagot agad yung witness, no. Bakit nga ba ganun? Dahil ba hindi siya sigurado sa kanyang mga nalalaman mga impormasyon o detalye? At ito nga no, napakaganda rin ng mga napansin ng mga ilang mga senador tungkol sa proceedings nga kanina. Unang-una si Senator Loren Legarda na talagang dismayado Napansin nga niya na walang proper chronological order no nung timeline ng mga events na nangyari prior dun sa online press conference, kung saan nga nakapagbitaw nga daw si VP Sara na mga medyo mabibigat na statements. At yun nga, nadidismaya siya dahil dapat ini-establish dito ay ang bigger picture o yung kabuuang larawan na kung saan may kukonekta natin kung bakit naging ganun ang inasta ni VP Sara nung press conference na yun, no? Alam naman nating lahat na hindi basta-basta magbibitaw ng mga ganyang salita si VP Sara kung wala talagang pinanggagalingan, kung wala talagang pinagmumulan. Pero disappointing talaga na ang prosecution lagi nilang ini-splice yung mga portion ng mga video na para ata pumabor sa kanila at para ata masira sa mata ng publiko si VP Sara, na para magmukhang masamang tao si VP Sara, na violenting tao. Alam naman natin lahat na hindi naman ganyan ang ugali ng ating VP Sara Duterte, no? Talaga lang napakarami mga pangyayari ang naganap bago ang online press conference na yon. Ang mga sistematikong mga panggigipit na ginawa sa Office of the Vice President, ang pagtatanggal ng mga security detail niya na pinagkakatiwalaan niya, at ang kita nyo yung paglilipat ng 10 oras dun sa kay Attorney Zuleika papunta sa correctional, at marami pang iba. Paano yung sasabihin na hindi systematic na panggigiba yun, di ba? At natural tao lang si VP Sara, kaya ganyan sumasabog na rin siya. At yun nga, dapat may connecta yung mga pangyayaring yun para ma-establish talaga kung ano ang pagbabasehan ng kanyang mga naging statements nung press conference. Tapos ito, pangalawa si Senator Alan Peter Cayetano, ang ganda rin ng kanyang napansin, at yun nga, tungkol to dun sa pagiging conditional ng threat ng binitawan ni VP Sara nun. Dahil ito nga napaka-basic nito no? Hindi nyo kailangan maging abogado para malaman yung basic logic na hanggat walang nangyayaring pagpapatumba kay VP Sara, hanggat nabubuhay pa si VP Sara, hindi naman may execute yung inutos niyang ganun, yung habili ni VP Sara na maghigante, no? Dahil nga, unang-una, hindi pa naman nangyayari yung pinapatumba nga si VP Sara. So, paano yung sasabihin na grave threat agad yan? Samantalang wala pa nga nangyayari, hindi pa nga nangyari yung pagpas lang kay VP Sara, di ba? Grade 1 na lang, maiintindihan yan Tapos ito, si Senator Robin Padilla, nakipag-argue dun sa witness. Unang ang banat niya yung may alam daw ba sa basic Islam man lang itong si Lotok, yung witness, no? At hindi na naman makasagot ng diretso itong witness nila. Alam nyo mga kanoypi, kung ikaw ay na-assign no, sa isang rehiyon ng mga maraming Muslim, at in the case of Mr. Jeremy nga, yung witness nila, na-assign nga daw dun sa BARM, no? Imposibleng hindi niya pag-aralan ng kultura ng mga kamusliman doon. Araw-araw nakakasalamuhan niya mga Muslim di ba? Natural lang na may alam siyang basic knowledge, pero parang hindi niya nalalaman, no? At hindi siya nakapagbigay ng talagang kasagutan na hinihingi ni Senator Robin. Nakakagulat pa dito yung mga daladalang dokumento pala ni Senator Robin, yung ganyang kakapal. Tinanong nga niya kasi itong si Mr. Witness, yung taga-NBI, kung meron bang mga ikinaso sa kanyang nalalaman niya.
at hindi nga makasagot ng diretsyo na naman as usual ang kanilang witness, until sabihin itong si Senator Robin, eto, sure ba kayo na wala kayong kaso, something like that. Ibig sabihin, meron palang mga nakafile dun sa kanilang witness. So para sa akin, ang opinion ko, hindi talaga ganun ka-credible eh. Parang kailangan i-consider muna ng prosecution na maghanap na lang ng mga witness na talagang malinis ang record o yung wala pang mga sasampang reklamo laban sa kanila. So yan, para sa akin, ang mga nangyayaring to talaga dyan sa impeachment trial, no? Talagang nagpapahina lang sa overall standing ng prosecution team. Hindi talaga nila magigiba ang ating VP Sara Duterte sa paraan ng trial by publicity na palalabasin nila na si VP Sara talaga ay isang taong walang modo at bayolente. Dahil lang milyong-milyong Pilipino ngayon, hindi na tayo maniniwala sa mga propaganda lamang, no? Kung isusuma total natin mula nung day 1 hanggang day 5, kita nyo, bara-bara yung sagutan ng kanilang mga witness. At yun nga, hindi talaga nila kayang sirain si VP Sara sa mata ng publiko. Yun ang tumbok ko sa inyo, no? Dahil nga yan, si VP Sara nagpapakatao lamang. Si VP Sara ay nagpapaka-leader lamang sa kanya mga empleyado at maging sa masang Pilipino na umaasa na mabago ang bulok na sistema sa ating gobyerno. Dahil nga si VP Sara, no, maraming nagagalit sa kanya na mga elitista at oligarko dyan sa Central Manila. Kaya talagang isa na itong impeachment trial na to para talagang maging daan para sirain nila o yung magiging demolition job nila kay VP Sara para siya ay hindi na makatakbo sa 2028 elections, no? O pabagsakin ng kanyang rating. Pero base sa mga naririnig ko ngayon mas lalo pang tumataas daw ang rating ni VP Sara itong mga nagdaang araw na nagsimula na ang impeachment trial, 'di ba? Saan pa kayo? Imbis na bumagsak ang kanyang rating, lalo pang umaangat dahil nga ang taong bayan siyempre kakampihan sa taong nasa tama at sa taong naaapi. Kaya yan, hanggang dito muna tayo mga Kanoypi. Lagi ko nang ipapaalala sa inyo na lagi kayo maging makabayan nang sa ganun ang Pilipinas ay maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.